What if naging kontrabida si Naruto sa sariling mundo? Paano kung ang batang laging kinamumuhian ng buong Konoha, ang batang tinatawag na halimaw, ay hindi naging Hokage? Paano kung si Naruto Uzumaki ay naging pinakamapangwasak na kontrabida sa sarili niyang mundo? Sa mundong ito, walang umabot na kamay kay Naruto. Hindi siya nilapitan ni Iruka. Hindi siya pinuri ni Kakashi. Hindi siya pinili ni Jiraiya. Lahat ng mata, galit. Lahat ng bulong, takot. Lahat ng puso, isinara sa kanya. Araw-araw, tinatanong niya ang sarili, kung ako ang dahilan ng lahat ng sakit, bakit pa ako nabubuhay? Hanggang sa isang gabi, nagsalita ang Kyuubi sa loob niya, kung galit sila sa'yo, gawin mong totoo. At doon nagsimula ang pagbabago. Hindi na ang masayahing Naruto ang lumalaban sa training ground. Isang aninong naglalakad sa gabi. Isang ninja na ginamit ang sakit para maging lakas. Sinira niya ang mga misyon ng Konoha. Pinabagsak niya ang mga lider. At sa huli, harap-harapan niyang tinanong ang buong mundo, masaya ba kayo ngayon na tama pala kayo sa akin? Nagkatotoo ang kinatatakutan nila. Naging kontrabida si Naruto, isang alamat ng galit. Ngunit kahit gaano siya kalakas, may isang bagay na hindi niya kayang sirain. Ang alaala ng kung ano sana siya naging. Isang mundo kung saan may kaibigan. Isang mundo kung saan may nagtiwala. Isang mundo kung saan siya ay naging Hokage. At doon, unang umiyak ang kontrabida. At sa mismong sandaling iyon, may batang lumapit sa kanya. Isang batang katulad ng dating Naruto. Galit sa mundo, takot at nag-iisa. Tinanong siya nito, Kuya, ganito rin ba ang ending ko? At doon naintindihan ni Naruto ang totoo. Hindi siya ginawang kontrabida ng mundo. Pinili niya lang maniwala na wala siyang halaga. Ngunit sa batang iyon, nakita niya ang pag-asa na minsang nawala sa kanya. Kaya't sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ginamit niya ang lakas. Hindi para gumanti, kundi para magligtas. Sa parallel world na ito, hindi naging Hokage si Naruto. Ngunit naging simula siya ng pagbabago.